the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Sige, purihin natin ang sandali ng Diyos. Praise the name of Jesus. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pinupuri ka namin, dakila ka. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Sabihin natin na, praise the Lord. Praise God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ngayon ay huling linggo ng buwan ng Hunyo. Ito ay huling Sunday ng June, next Sunday ay July na, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, na tayo ay nagpapatuloy sa kanyang kalooban, mga kapatid. Ang bilis ng panahon, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo nagbibigay sa Diyos, ay maaksaya ang ating panahon. Ngunit salamat sa pagkakataon at pribilehiyo. Nilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi sayang ang ating panahon, hindi sayang ang ating buhay. Amen. Hallelujah. Walang sayang, mga kapatid. Sa ating paglilingkod, narinig ko yan kanina sa Sunday School. Amen. Kaya masaya tayo. Walang sayang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gusto ko patiin ng personal, mga kapatid, at welcome ang ating bisita, Brother Richard, Brother Enzo, palayan naman kayo ng Panginoon Diyos. Amen. Nagdalagan namin mga nakasama kayo. We have the mutual feeling. Amen. Kasi tayo mga kapatid na makasama bawat isa. So, praise the Lord, mga kapatid. Muli ng Panginoon. Ako excited magturo kayo, mga kapatid. Dahil nakaraan sa nila ay mayroon tayo bisita ng mga kapatid. Amen. So, salamat sa Diyos. Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon ay maghari sa ating mga buhay. Sapagkat walang silbi ang ating mga ginagawa kung hindi umulan ng pag-ibig, mga kapatid. Amen. Gawin natin ito sa pagmamahal natin sa Diyos. Praise God. June 29, 2025, masaya ng Panginoon ay magmumula sa aklat ng Lucas. Gusto kong basahin sa Tagalog, mga kapatid. In the book of Luke, medyo mabasa ko, tignan ko lang, mga kapatid. Magiling yung boses mo, minsan lang nag-galit sa kapag. Pag magiling yung boses, nag-galit sa kapag. Mababa, nag-galit sa kapag. Ano parang mababa. Nag-galit sa kapag sa kapag. Okay, yeah. Praise God. Luke chapter 15. We will read plenty of verses. Anong chapter niya na sa Luke, mga kapatid, sa ating pagbabasa ng Biblia? Anong chapter na? Ha? 10? Ha? Isa ilan na lang naman. 16 na ba? 16 na. Basta kayo ng Biblia, mga kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, nagbabasa ka pa ba ng Biblia? Mga kapatid,
kapatid, wala na tayo sa dati. Okay? Bago na ito mga kapatid. Mahal natin ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Sa Misiris na Lord. Buksan ninyo ang inyong puso, mga kapatid, habang napasahin sa Tagalog. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Ganito po ang salita ng Diyos ngayong June 29. Luke 15, verse 11. At sinabi niya sa Jesus, sinabi niya, mga kapatid, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sinabi ng kanyang ama, sa kanyang ama ng bunso, sabi ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na uukol sa akin. So buhay pa yung tatay niya, kinukuha na yung pamilya, mga kapatid. Hindi mabuting anak nito, no? Iniinsult mo yung tatay, buhay pa siya, kinukuha mo na yung mahana mo. Kulang ka lang, patayin mo si tatay mo eh. Kaya pag may yung sakit sa puso yung tatay mo, mamatay mo yun. Makakuha mo na yung mahana mo, mga kapatid. Mabigyan ka tuloy kayo ng tip. Kasi nababig niya. Sabi niya, ako na yung part ko sa kanila. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkaroon. So, ginawa ng tatay. Hinatigan niya sa kanyang anak. Mabuti talaga yung ama, mga kapatid. Hallelujah. At hindi nakaraan ng maraming araw ay kinipong ng anak ng bunso ang ganang kanya. So, i-identify niya yung part niya, kinuha na niya, mga kapatid, kinipong niya. At naglakbay sa isang malayong lupay. Dala-dala niya yung kayamanan na para sa kanya. At doon inaksaya niya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niya lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyo. At siya'y nagpasimulang makailangan. Kaya mga kapatid, mahirap ang malaki dahil nauubos ang kayamanan. Ang lakas ay nawawala, mga kapatid. Ang kalusugan ay nagbabago. Amen. Kaya kung nangyari yan, natuto na siyang nangailangan. Doon niya na lang na-realize na hindi ko kaya sa aking sarili. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi mo talaga kaya sa sarili mo. Sabihin mo, hindi mo kaya sa sarili mo. Amen. Hindi natin kaya, mga kapatid. Kahit makapitira tayo at may kalusugan tayo, hindi pa rin natin kaya sa sarili mo. At pumaroon siya at nag-isama sa isa sa mga mamamayan sa lupain ngayon. At sinugod niya siya sa kanyang mga bago upang magpakain ng bago. So doon na niya nasubukan. Mayaman itong batang itong nasubukan na niya ng mapasukan. At ang trabaho na pasukan niya tagapakain ng baboy. Tanda niyo yung mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy. Okay? Hindi sila kumakain ng baboy, pero dahil nangangailangan siya, naghihirap siya, mga kapatid, ang trabaho na pasok niya ay nagpapakain ng baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan sa kanyang kaluguan, mga kapatid. Gusto niya nang kainin ang kinakain ng mga baboy. Tingnan ninyo, yan ay larawan ng kahirapan. Hindi sila kumakain ng baboy, pero sa sobrang hirap,
Pati yung pagkain ng baboy na hindi niya kinakain ay gusto na niyang kainin. Ang gusto na ipakita nun ay sobrang hirap ng kalagayan, mga kapatid. At walang taong magbigay sa kanya. Buti na lang walang nagbigay, mga kapatid. Natagpuan kung siya ay makapag-isip. Nakapag-isip siya ng maayos. In the point of realization ay sinabi niya, ilang mga alala mo pa sa aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Sabi niya, doon sa bahay natin, may mga alipin kami doon ng tatay ko. Ayos ang pagkain nila doon, sobra-sobra. Doon sa tatay niya, mga kapatid, sa kanilang tahanan. At ako, sabi niya, ako rito ay namamatay ng gutom. Nag-ising siya sa katotohanan. Magtitindig ako sa kanya at parurong sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyo mga alilang upahan. Nung nakita niya ang pag-iisip niya, sagana ang buhay ng mga alipin nila. Eh sabi niya, maging alipin lang ako ng tatay ko, okay na sa akin. Amen. Pero siya ay anak, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon Diyos. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapot sa walang nasa malayo pa siya, ay natanong na siya ng kanyang ama. Mabuting ama talaga ito, mga kapatid. At nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya ay pinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Ang totoong nagsisisi, mga kapatid, hindi mayabang. Pag binigyan ka ng pagkakataon, nagpapakumbaba ka, mga kapatid. Wala yung nagsisisi sa panisiga, mga kapatid. Nakabalik ka na lang natin, pagkaisip, walang gano'n. Hindi na karapat-dapat. Yan ang totoong nagsisisi. Amen. Nagpapakumbaba. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo, sabi niya. Datapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo itong madali ang pinakamabuting balatan. Isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at ang mga panyabat na kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang buya. Hindi sila kumakain ng baboy. Kaya habang wala yung anak, mga kapatid, nagpapataba sila ng baka, mga kapatid. At inyong patayin at magsikain at mga kato. Sapagkat patay na ang aking anak at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan. At sila'y nagpasimulan mga katuwa. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ang chapter na binasa natin ay mayroong tema. Ang chapter 15, pag binasa niyo simula sa verse 1, ay mayroong tema na lost and found chapter. Amen. May mga gamit na nawawala sa panahon ng versikulo. Pero dito, mga kapatid, sa part na ito, nawala yung ganitong hinana. Okay, nawala yung ganitong hinana. Pero sa pagiging anak, mga kapatid, sa part na ito,
Nung naglayas ng anak, hindi hinanap. Hindi hinanap ng anak. Naayos naman nung umuwi yung anak na. Tulungan tayo ng Diyos sa umaga. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Paunawa ng Diyos ang kanyang mensahe sa maraming kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Praise your holy name, Father. Maraming salamat. Tinataas na namin, Panginoon sa Kristo, ang ilaran. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita at maraming nabasa. Lord God, ihayag mo ang kabutihan ng Ama, Panginoon Diyos, sa iyong tahanan. Kinakalagan namin, Panginoon Diyos, hallelujah, kapangyarihan mo, Lord God, na makaunawa ang lahat ng anak mo, Panginoon, sa bahay na ito, uwi sila sa iyong tahanan. In the name of Jesus, Panginoon, tulungan mo kami masumpungan ang mga anak mo sa bahay na ito, Lord. Pagkalanan namin na makasama sila ng Diyos at makita nila kung paano kabuti ang Diyos. Nagbibigay ng pag-asa, nagpapatawad ng kasalanan, nagliligtas, Panginoon, at nagpapalan ng buhay, Panginoon Diyos. Oh, maraming, hallelujah, igawan mo mga pangyarihan, Lord God. Ipuin mo ang bawat puso ng mga tao, Panginoon Diyos, na sila po'y walang balik sa iyo, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, kinakalagan namin ang mga pangyarihan salita mo sa araw na ito. Ang banal na Espiritu ay kumilos, Panginoon. At maghali-halo, magsilbing pagpapala ang aming pakikinig ng salita ng Panginoon. At uwi matagumpay ang iyong mga anak na Panginoon Diyos. Oh, nakilang Ama, Lord God, hallelujah. Igawan mo, Panginoon Diyos, ang iyong pag-ibig na nabasa namin sa iyong salita. Na lahat ng iyong anak na babalik, Panginoon, hallelujah, ay iyong tatanggapin, Panginoon Diyos, sa iyong kagalang. We worship you today, O God Almighty. Gawin mo ang kalooban mo, Panginoon Diyos. Palayain mo lahat ng nagilang ng kaaway. Palayain mo, Panginoon Diyos, sa mga bihan ng kaaway. At hayaan na silang malumbalik sa iyo, Panginoon. Maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Palayain mo sila sa mga magintaguluhan sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo silang marinig ang tinig mo sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po aming sarong dalangin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Palapakan natin sa iyong Panginoon. Handa na ba kayo mga kapatid? Ang magandang mensahe ng Panginoon ay may magandang nagsasabi. Handa ba kayo? There is a home for you. Merong pamilya, may tahanan. Praise God! Umiiyak si sister, salamat sa Diyos. May pamilya, may tahanan, para sa atin. Purihin ang Diyos. Sabihin mo sa kapatid mo, there is a home for you. Pagpalayan tayo ng Panginoon, balik na tayo nakaupo, mga kapatid. God bless you. God bless you. Praise God.
babalikin ko na ako, tatagawin. Talaga. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. God designs family and home. Ang Diyos ang nag-originate ng pamilya at tahanan. Okay, actually, siya yung unang nagkasal ng tao sa hardin, mga kapatid. Siya yung unang nagsama na lalaki at babae na bilang nagkasama. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagtatag ng pamilya. Okay? At pag sinabing pamilya ay napakahalaga na mayroong tinatawag na tahanan. Magkaiba yung bahay sa tahanan. Magkaiba yung house sa home. Okay? Ang bahay, kahit walang pamilya doon, bahay yun. Pero hindi tinatawag na bahay ang isang bahay kung walang nalalahan ng pamilya. Kaya pag ang bahay ay mayroong pamilya, yun ay tinatawag na home, mga kapatid. Sabi si Kristo Lord. At sa tahanan ay hindi nagiging tahanan kung walang relasyon. At doon sa relasyon ay niluog ng Diyos na doon ay magpasimula, mga kapatid, ang mga panibagong buhay at mga pagpapala na nilaan ng Diyos sa kanyang binagsama. Hindi lang pamilya ang itinatag ng Panginoon, meron din tayong tinatawag sa Biblia na spiritual household. Kaya, ang pamilya natin sa mundo ito, kung ikaw ay isang tao na may pamilya, salamat sa Diyos, meron ka ng isang pamilya, at kung ikaw naman ay tao may relasyon sa Panginoon, at ikaw ay tinubos ng Panginoon, meron tayong tinatawag na spiritual na pamilya, mga kapatid. Kaya sabi ko noon kay Sister Ashley, kung kami magkasintahan na, sabi ko, tulungan mo ako dahil huwag na agawin mo ako. Una akong inasal sa Panginoon ako. Meron na akong unang commitment sa Panginoon Diyos na relasyon. Amen. Dahil tunay na, mga kapatid, na ngayon, na tayo ay nakay Kristo na, hindi na lang isang pamilya ang pinapahalagahan natin, mga kapatid. Kung hindi salamat sa Diyos, mga kapatid, maraming problema ang nagdaan sa ating mga pamilya, maraming mga kalagapan, mga kapatid, pero dito sa pamilya na binigay ng Panginoon, ay puno-puno tayo ng pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Dito sa pamilya sa mundo ito, sa pamilya sa mundo ito ay may hangganan, mga kapatid. Pero sa pamilya binigay ng Panginoon, hallelujah, pamilya, hallelujah, buhay na walang hanggan, hallelujah. Dito sa pamilya, nagkaroon tayo ng kasalanan, nagkaroon tayo ng mga problema, pero dito, sa pamilya binigay ng Panginoon, ay may kapatawaran, may pag-asa, at may pag-aayos ng buhay. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Binigyan na tayo ng pamilya, at salamat sa Panginoon. Tayo ay nasa pamilya ng Panginoon Diyos. Hindi pwede din yung malungkot, mga kapatid, sa pamilya ng Panginoon. Lahat ng mga bagay sa pamilya ng Panginoon ay higit kaysa sa pamilya ang kayang ibigay ng saglitan. Sabi si praise the Lord. Purihin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Upang lubos natin maunawaan ang ating pag-aaral. Ang ganitong definition ng home, mga kapatid. Ang sabi nito, home is the place where one lives permanently.
especially as a member of a family or a household. Ang tahanan nila, doon tayo nabubuhay. Amen. Kung saan ka nananahan, doon ka nabubuhay. Amen. Sana ganyan tayo mga kapatid. Lalo na tayo mga Pilipino. Amen. Ang ugali natin, wala na alisan sa bahay, mga kapatid. Sa Amerika, pag nasa tamang edad ka na, pwede ka na humiwalay. Mga kapatid, magsarili. Sa Pilipinas, mga kapatid, kahit matanda na doon pa rin sa bahay, nakatira ng mga kapatid. May anak na nandoon pa rin nakatira sa bahay. May ako na doon, magsama-sama ng mga kapatid. Kaya tayo na lang tinutukoy nito mga kapatid. Nandoon sa tahanan, doon tayo nabubuhay. Amen. Actually, pag nawala na tayo magulang, nagtutuloy pa rin ang buhay doon sa tahanan. Kaya napakahalaga ng tahanan mga kapatid. Ang sabi pa dito, home is an institution for people needing professional care or supervision. Doon tayo mga kapatid natutulungan. Amen. Kung paano alagaan. Pwede kang alagaan sa labas. Pero iba ang pag-alaga sa loob ng tahanan mga kapatid. Maraming pagkain sa labas. Pero iba ang pagkain pag hinanda sa tahanan mga kapatid. Malusog, malinis, maayos, sa labas ng tiwala, kung saan galing mga kapatid, ang mga pinapakain, puro baboy. Baboy na yung mga buhay natin minsan mga kapatid. Pero sa tahanan, nakakamos na namin ang ulam ng kailangan sa susunod ang ulam namin ay gulay. At sa susunod naman kailangan ay isda. Sa tahanan mga kapatid, doon ka lang makakahanap ng gulay na mag-aalaga sa iyo at mag-iilan sa iyo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Hindi lang tayo organisasyon mga kapatid. Hindi lang tayo simbahan. Pamilya din tayo mga kapatid. At ang pinakapain sa ating pinasasalamat ay para maging minasuran ng espiritual. Hindi tayo mapahanap. Maging matibay tayo ng pananampalataya. At patuloy mga kapatid na manahan sa pamilya ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko sa kapatid ko, salamat sa Diyos. May pamilya tayo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Salamat sa Diyos! We need home. Mga kapatid. We need home. Hallelujah. Sabi ni T.S. Eliot, sabi niya, home is where one starts from. Sa tahanan mga kapatid ay napakalaga. Doon nagsisimula ang mga bagay-bagay. Bago naging magaling ang isang tao, nagsimula yan sa tahanan. Natuto ang kapatid sa labas at simula yan sa tahanan. Tulungan tayo ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Pahalagahan natin yung naituro sa atin sa ating tahanan mga kapatid. Amen. Kung meron kang alam, nagsimula yan sa tahanan mga kapatid. Kung meron ka ng ginagawa, nagsimula yan sa tahanan mga kapatid. Sa totoo lang, wala tayong alam sa simula. Pero tayo may tahanan. Hallelujah, salamat sa Diyos. Nagsimula ang mga bagay-bagay sa tahanan. Noong una, hindi natin alam kung ano ang Biblia. Pero natuto tayo sa tahanan. Hindi
Kabilang na tayo sa pamilya. Ayon sa kaparaanan, hallelujah, kalooban ng Panginoon. Dahil dito sa teksto, mga kapatid natin pinagdaanan, kung paano natin pinakita sa pasimula ng ating pagtuturo ang kahalagahan ng pamilya. Tila baga dito, mga kapatid, hindi nakakatakot sa isipan ng tao, Brother Richard, Brother Nelson, Panginoon, na sadyang sa isipan ng tao minsan kahit ang Diyos ay nagtalaga ng pamilya, ang Diyos ay nag-ayos ng pamilya. Itong isipan ng tao minsan ay nalikot. Sa sobrang galing ng dito natin na pagsayin sa ating teksto, na may ugali talaga ang tao, na kahit tinalaga ka na ng Diyos sa isang bagay, mga kapatid, may ugali ang tao na nilihis. Binigyan siya ng pamilya. Pero sa teksto natin nabasa, mga kapatid, at naulawa, ang isang trahedya, kung ikaw ay alis sa iyong tahanan. Isang trahedya ng isang tao na mayroong magulang at mga kapatid ay hihiwalay, mga kapatid, sa iyong Panginoon. Ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dadayain kayo ng kaaway. Gagawang instrumento ng kaaway at ipapakita niya at mararamdaman ninyo yung nararamdaman ng puso, kapatid, sa Biblia, na iisipin niya na kaya na niya sa kanyang sarili. Mag-ingat kayo, kaya bantayan ninyo inyong mga anak. Baka mayroong magturo sa kanila kung sino man yan yung magtayo ng Panginoon. Hayaan sila, mga kapatid, na mahalin ang pamilya. Manatili sa pamilya, mga kapatid, lalo na sa pamilya na naawang Panginoon Diyos. Amen! Yung mga anak ko sa sila bago matulog, minsan alas 11, minsan alas 12, basta bago matulog, isa-isa ko silang pinapanalangin, mga kapatid, may pagluhan. Tinitignan nila ako, nakikita ko, nararamdaman ko yung anak ko, lalo na yung maliit na kaharap sa kanya, umiiyak ito sa akin. Tapang ng tatay ko, ba't sa umiiyak? Inilalangin mo sila sa Diyos, Lord. Ang iyong dakilang kamay, huwag mawala sa kanila. Nukupan mo sila ng maganda ko. Ang liwanag mo, huwag magpala sa kanila sa tamang direksyon. Bigyan mo sila ng magandang pinabukasan. Maghalay sa puso ko ang salita mo. Magpasok sila ng banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan mo siya ng puso.
Diyos ay nagbibigay ng mga pagdisiplina at pagpapalo sa buhay natin, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang ako nakakalo sa mga bisita. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pakawalan na yung magulang spiritual, delikado tayo, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon ng gagay sa inyo. Pag wala kayong magulang spiritual, mga kapatid. Nakita natin dito, mga kapatid. Hindi naging maayos yung buhay niya nung lumabas na sa pamilya. Nung simula, maganda yan, mga kapatid. Sabi ko kasi, sa simula, okay yan, mga kapatid. Lahat ng umaalis sa pamilya, okay yan sa simula. Maayos pa na, may pamilya pa, may pera pa. Pero habang tumatagal, mga kapatid, hindi niya namamalayan. Nag-fail niya, mga kapatid, ang kanyang lakas, ang kanyang pera na uubos, mga kapatid. Hanggang sa masumpungan ng kanyang sarili na naghihirap na. Ganyan pag wala kang pamilya. Spiritually, mga kapatid, ang Biblia ay lamang nagtuturo pisikal at maturity sa Biblia ay about spiritual. Kahit na, mga kapatid, magandang pamilya ninyo sa inyong pamilya sa mundo ito, kung ikaw ay walang pamilya spiritual, mga kapatid, nakakalungkot na kalagayan, mga kapatid. Ikaw na ang nasusunod. Pag wala ka ng pastor, ikaw lang nabibigil ng salita ng Panginoon, ikaw lang nagpapakain ng kaluluwa mo, wala na, nag-iingat ka lang ng gumagabay, nakakatakot na bagay, mga kapatid, hanggang sa masubukan mo, matawag na, katulad ito, isang homeless, mga kapatid, na dapat sana mayroon siyang pamilyang inuuwian na nagkakabay sa kanya. O tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Nawa, huwag tayong pumayag na ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng tahanan, hallelujah. At saka tayo mag-iisip na gumawa sa ating kapanahanan. Huwag mo nang ituloy yan, mga kapatid. Huwag mo nang ituloy yan. Itigil mo na yan, mga kapatid. Manatili kang matuto sa tahanan. Manatili kang matuto sa mga magulang. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay matuto tayo sa loob ng tahanan. Matuto kayo. Marami na dito yung mga nagmamaling dati. Natutong magpuklat ng Biblia. Akala nila, alam na nila lahat. Ano ngayon ang ministry nila? Ano ngayon ang buhay nila? Tingnan niyo, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Pati ngayong magulang nila, gusto lang mawala dito, mga kapatid. Gusto mawasan ang pamilya na tinatag ng Panginoon dito. Alam nila, ano ngayon ang buhay nila? Tulungan tayo ng Diyos. Iyan ay tukso ng taaway, mga kapatid. Dahil mga sasabihin sa ilang tao, hindi mo na kailangan ng pamilya, hindi mo na kailangan ng kapatiran, hindi mo na kailangan ng pastor. Ayaw na, magaling ka. Yan ang pagtukso ng taaway. Para hindi mo mamamalayan, ikaw ay matawag na homeless na. Wala ka ng pamilya. At pag wala ka ng pamilya, mga kapatid, kailangan mong nabasa natin doon sa naghirap, doon sa mga kapatid, tumanas ng buhay ng awa-awa, mga kapatid, nung lumabas ka sa pamilya. O tulungan tayo ng Panginoon. Gisingin na tayo ng Diyos sa umaga ito, mga kapatid, na tayo magsisihin at tayo magpasalamat na meron tayong pamilya na tinatawag ng Panginoon. Palagpagan natin ang Diyos, mga kapatid. Come on, praise God! Hallelujah! Mahirap. Alam niyo, nung bata ako, Timso, layas ako ng layas. Nagtatampo kasi ako sa tatay ko doon. Kung nagsumbong yung mga pinsan ko, ako yung namamalatan, hindi eh. So, wala na experience ko eh. Kaya ka lang mga pinsan ko, takot ako sa kanila eh. Hindi ako nawala, mag-isa, lumabas ko, ako pagkalaro na yung sa dulo-dulo. Wala na, bakit? Ay, hindi ko masalamat.
dahil sa ano, akala mo nga, kapuna ko doon. Hindi ko nga mukha si tatay, ang gwapo ng tatay ko nga naman, tagtagda. Oo, hindi ko nga mukha, kamuha ko si nanay ko. Oo. Hindi ko mukha. Yung dalawang ko yan, kamuha ko si tatay ko. Sabi, ang bulo na ako. Lalo sa mga ka lang. Umaga ko ng bisyo. Markada ko, natatanda ka kapatid. Bata ka lang ako, markada ko, natatanda. Hindi ako marunong magpagdalo sa mga bata. Ngayon na lang ako natutong 30, kung may yaran ako. Ngayon na lang, natutong wala. Bisyo na ako. Ay, high school, hindi ka nagkaganda eh. Bisyo wala. Buti na lang hindi sugal. Wala nang bisyo. Ngayon lang ako sa bisyo. Ngayon lang kasalutan, ngayon nyo. Pag ikaw ay wala sa tahanan mo, hahanap ka ng sarili mong pamilya. Kaya mo na pamilya noon yung mga barkada. Kaya mo pagkatapos kumaligo sa bahay na basta. Pagkatapos kumain na basta. Pagkatapos matulog pag-isip na basta dahil ang alam mong pamilya dinagaya tayo ng away. Ang pamilya na ang nag-iingat sa atin. Alam niyo na yung alam natin sa sarili natin direksyon. Pero hindi yung mga kapatid tulungan tayo ng Panginoon. Lalo na kayo ng mga magulang, mahalin niyo yung magulang niyo, sumunod kayo habang nabubuhay pa sila. Tatanda yan mga kapatid. Hindi habang buhay ng mga magulang mga kapatid. Eh habang nandyan pa sila, samahan niyo sila. Hallelujah, kung naglilingkod sila sa Diyos, narinig niyo silang sumusunod sa pastor, sa kalungan ng Panginoon, nakalayo sa kanya sa magulang ninyo. Pero pag narinig niyo yung magulang ninyo, lumalaban, bakit kayo? Tuturuan pa yung iba, tuturuan pang lumaban ng anak, ng pastor. Sana wala na yung dito mga kapatid. Lumipat na yun eh. Nagpaalam sila namin. Lumipat na yun. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Ha? Mahalagang tatayain na yun. Kung saan na yung pamilya natin kayo, totoo mga kapatid. Pinagkalunggan tayo ng Panginoon ng pamilya. So kung lumabas na sa nagaya, doon na sa nakaramdam ng gutom, doon na sa nakadanas ng hirap, doon wala na sa pamilya. Hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko, hindi yan kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, itong maganda, pag meron ng pamilya. Amen. Itong maganda, sabi niya, sa bahay ng tatay ko, sabi niya, hallelujah. Naunawaan niya, yung mga alipin namin doon, hallelujah. Alipin namin doon, hindi ka doon. Ang pagkain nila doon ay marami. Samantalang ako, anak, nandito. Sabi niya, itong maganda pag mayroong tahanan, bili. Itong maganda pag may pamilya. Sabi niya, walang kailangan ka doon. Hallelujah. Kapalik ka doon, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan alam mo kung saan ang tahanan mo. Kailangan alam mo ang tunay ng pamilya. Itong maganda pag may pamilya tayo, mga kapatid, spiritually. Itong maganda sa church, mga kapatid. Sira ang buhay natin kung wala tayo sa Panginoon. Pero kapag meron ka pamilya sa niya, kung magpapakuha tingin ng tawad sa niya, hindi na ako dapat tawagin ka na nagkasala ko sa langit at nagkasala ko sa iyo. Hindi na ako dapat maging at tuloy mo na naman akong alipin ka kapag hindi nagsabi sa kanyang tatay. Pero nung umuwi sila yung maganda mga kapatid, pauwi sila sa kanyang tahanan. Malayo pa lang sa sabi ng Biblia, hinihintay na silang tatay niya, gagawin sa iyo. Malayo na pala sa sinuloy niya ng ama, kung ikaw ay papalik sa tahanan. Meron tatay na naghihintay para sa iyo. Ayaw ng kaaway na manatili sa tahanan. Dahil sa labas, walang magulang na mag-iingat, walang magtutubay,
tayo'y magpapakumbaba, kung tayo'y magpapakumbaba, hallelujah, meron ka ba ang naghihintay sa ating mga kapatid na tutulog sa mga. Kaya may advantage kung meron tayong tahanan. Amen. Merong pamilya na tatanggap sa iyo. Shall we say praise the Lord? Huwag natin gayahin yung dati natin, no? Sa dati natin, kasama na ako, mga kapatid. Noon, nagturo sa atin, tulungan natin yung mga makasalanan. Ganyan. Kaya kung kapatiran na, ako na lang. Kung nagkasala, nagkakalit, ako, wala pa ako, hindi pa kang guilty, natulad na ganyan. At hiniwalay na nagawa, sige, ganyan yung mentality nila natin. Hindi pamilya, hindi sa Diyos na kaisipan. Na ang totoo, pag binasa mo yung Biblia, mga kapatid, tulungan natin yung mga makasalanan. At pag naging part na sila ng pamilya natin, mga kapatid, at nagkaroon sila, ang tema na natin sa church nito is the church, mga kapatid, that will give you a chance. Ay, ang kaaway ay gagawa ng parang ihiwalay tayo, mga kapatid. Ay, ibig maayos ko rin yung kaaway. Naghiwalay tayo. Ginulo tayo, mga kapatid. Hindi yan ang pagtuturo ng Biblia. Sa Biblia, mga kapatid, hallelujah, pag-uwi yung mga tunay na anak at magpapakumbaba, tatanggapin nila ang kapatawaran, tatanggapin nila ang kaayusan. Kung may pamilya, may tatanggap sa iyo. Hallelujah! Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Sunod-sunuran kayo kung saan-saan. Pag nagka-problema kayo, mga problema talaga yung bagulan. Dalawang barkada ko naman, hindi nasaksak. Ang gagaling ng mga barkada, isama-sama. Pero nung nasaksak na nagdadali, binisita namin ng hospital, namin doon ang nagbabalagay, magulang kawawa. Naggagastos, magulang. Kaya huwag tayo makikinig kung kani-kanino. Amen. Pag nagka-problema na, magulang. Intindihan niyo yung sinasabi ko, spiritual yung mga kapatid. Hindi niyo yung mga nakikinig yung kanina-kanino. Hindi niyo sila na yun. Hindi walay sila sa tunay nilang pamilya. Hindi sila sa tunay nilang magulang. Nandito, noon, sana noon. Napatawag natin sila na ayos sana. Ngayon hindi na sila nakabalik. Dahil nasira na yung buhay nila. At nalilang na sila ng naaway, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos. Ang pamilya ng Panginoon sa lugar na ito ay magpapatuloy. Hallelujah! Magpapatuloy ang pamilya ng Panginoon sa lugar na ito. Hindi ka nila kaya tanggapin sa labas. May pamilya tayo dito, Brother Richard, Brother Enzo. Tatanggapin tayo ng Panginoon. Tutulungan natin kayo, mga kapatid na ngayon sa ating mga makakaya na naunawaan ninyo. Hallelujah, tanggapin ang mabuting Ama na kayang tulan at ibigay ang pangangailangan. Hallelujah! Maganda ka rin pamilya ang pinagalitan, mga kapatid. Kung pinagalitan yung pamilya niya, siguro hinag-hinag siya. Ang baho-baho niya, mga kapatid, kapakain ng bago. Pero yung Ama, nilapitan siya, niyakap siya, hinalikan siya. Kung sinabi ang mga kailangan, dapat tawagin ka na. Tawagin gamitin mo na lang itong alipin sa mga o mga alipin na ito dito. Bigyan niya siya ng bagong damit. Bigyan niya siya ng sinising. Palitan mo yung sapatos niya. Hallelujah. Hallelujah sa tahanan. Hindi ka magkawawa sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo kawawa sa tahanan ng Diyos. Hallelujah. Kaya ka na. Mabulang ka.
Basahin niyo yung chapter 15. Kung makakarating kayo dyan. May nawala yung tupa, hinana. Nawala yung pera, hinana. Pero nawala yung anak, hindi hinana. Alam niyo kung bakit? May matuto kang umalis. Dapat alam mo kung paano bumalik. Amen? Hindi ang Diyos ang umalis sa tao. Dahil yan, hindi ang Diyos ang umalis sa atin. Tao ang umigis ng lalas mga kapatid. Kaya dapat turuan natin ang sarili natin ng pagpababa. Huwag natin hintayin ang Panginoon na maghanap sa atin. Kung maintindihan natin ang ating pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, huwag mo na hintayin ang Panginoon. Tayo na mismo ang lumapit sa Panginoon ng pagpapaba sa harapan ng Panginoon Diyos. Sa isipin ko, huwag natin ang gabi ng tulong. Sa labas, tinulungan siya dun sa labas. Binigyan siya ng trabaho, tagapakain ng baboy. May tulong. Meron din silang i-offer na tulong sa labas. Pero iba ang tulong na kaya ibigay ng Ama mo. Hallelujah. Hindi ka na pahihirapan. Sabi ko, hindi ka na pahihirapan. Tutulungan ka niya maulawaan. Na hindi ka alipin. Hindi ka malayo. Ikaw ay anak sa tahanan. Ikaw ay anak sa tahanan. Ikaw ay anak sa tahanan. Manatili tayo sa tahanan ng Diyos. Sa tahanan, mayroong refuge. May silungan, may kanlungan, may protection sa tahanan. Amen. Dito sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid, safe tayo. Amen. Kung lagi tayong dumalo sa gawain, ang sarap, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon, narinig sa lahat ng tao ay mamamatay, lahat ng tao ay haharap sa Diyos. Pero masarap, mga kapatid, na tayo nananatili sa tahanan ng Ama para pagharap tayo sa Diyos at least, nakita mo na doon sa bahay ko sa bayan, nakikita ka, nananalangin ka, umaawit ka, sumasamba ka, nakikinig ka, sumusunod ka sa kalooban mo. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos at kapag yan ay mananatiling ugali natin ganyan, ang Panginoon ay kaya na mag-ingat. Hallelujah. Kaya tayong tulungan at proteksyonan ng mabuting Panginoon. Sa tahanan ay masusumpungan natin ang Diyos. Doon nagmumulan lahat sa tahanan. Doon natututunan lahat sa tahanan. Doon nagmumulan ang mga pangangailangan natin sa bahay ng ating mga ginagawa. Ang naisip niya yung alipin lang na namin doon. Sabi niya hindi naghihirap. Sa bahay na naman namin yung mga alipin doon ay maraming pagkain. Lalo na siguro sa mga anak. Amen. Lahat ng pangangailangan niya nandoon sa tahanan ng mga kapatid. Makinig kayo, huwag kayo magpapatay sa tao. Naglayain kayo ng mga anak mo sa labas, kung ayaw kayo dito sa tahanan. Sabi pa ng demonyo sa iyo, sa bilis ko parang nilibay. Sa Diyos, dahan-dahan na kapatid. Dahan-dahan, bago mo makuha. Sa demonyo kasi, kaya maraming may gusto sa gawa ng instant, mabilis. Ang sabi ng Panginoon kay Jesus, mga kapatid, pag ikaw ay sasama sa akin, ibibigay ko ang malatihan ng sarili ko. Hindi na mabilis. Kaya may mga tao hindi gano'n ang paraan ng Diyos. Sa paraan ng Diyos, kailangan tayo subukan. Kailangan tayo subukin. Kung tayo totoo, ang kaya natin i-handle, mga kapatid, ang mga bagay sa Panginoon. Sasabihin ko sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid,
aming pangangailangan dito sa tahanan ng Panginoon. Ang mga panalangin ay tinutulong ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng uri ng pangangailangan ay kayang ibigay ng Panginoon, mga kapatid. Kaya masarap na ikaw sa buhay mo ay meron tahanan ng pamilya ay inuuputan sa Panginoon Diyos. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tutok sa iyo pa kayo ng ako. Marami din. Magaling pa kayo pastor niyo magturo. Marami talaga. Pero kung hindi sila ang pamilya ninyo, hindi sila ang pamilya ninyo. Kung makinig kayo, maraming pastor sa labas. Natuloy. Pero kung hindi niyo sila pastor, wala silang pakialam kung alisin nila dito kayo. Diyan pa kayo, mga kapatid. Kaya yung mga anak na nakikinig kung kanina-kanino, tingnan nyo nangyari sa buhay nila. Sige, kung kanina-kanino kayo makinig, mga kapatid. Hindi ligaw kayo na baka. Hindi tayo yan. Mayroon lang hindi sa inyong pastor doon, mga kapatid. Ganun-ganun na lang kayo, mga kapatid. Na mayroong nagsilang sa kanila sa Ebanghelyo. May nagpalaki sa kanila sa Ebanghelyo, mga kapatid. May ginamit ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, hallelujah. Gagawa ang pangalan na away para ihiwalay kayo, mga kapatid. Kaya tayo mga nakasubok na nagsimba ng mga ilang linggo, dapat nararamdaman niyo sa puso niyo ang hirap pag walang ginoo, mga kapatid. Ang hirap pag walang paglilingkod sa Panginoon. Walang kapayapaan sa puso. Walang kapayapaan. Pero kung ikaw ay naglilingkod, natigas sa halan, ikaw maraming problema, ikaw maraming ang bagal, may kapayapaan, nakasama mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot, dahil alam mo, may pamilya ka na hindi ka iniwala. Nagpagalaw niya sa meron ng pamilya sa Panginoon. Kaya, kapatid, maraming tumatawag sa akin ng mga pastor, ang tawag mo, gusto kong tawag nila sa akin. Kaya hindi talaga pinarata ako ng magulang na naroon. Kaya naman sa buhay na ang ganda ng mga plano ko sa kanila. O, sabihin mo na ngayon, wala kasi pag-aaraling sa kayo gusto maging pastor kasama yung isang babae, mga kapatid. Pero hindi niya kaya, hindi niya magtimrato ng magulang. Mas nakikinig kung kanina. At ngayon, sabihin mo na sa kaya niya, magkali na kapatid. O, alam mo, baka pastor kasama sa kayo. Amen. Walang magulang na magpaplano sa iyong masama. Ginagaya kayo ng kaaway. Pag ang tingin niyo sa magulang ninyo ay kalaban, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Pag ang tingin ninyo sa pastor ninyo kalaban, mga kapatid, nandiyan na yung tingin niyo sa isipan ninyo. Pag ang nasa isipan ninyo, pinapahirapan ako ni pastor, nandiyan, palayasin niyo ang masamang espiritu na yung mga kapatid. Dahil hindi nagpaplano ang magulang ng masama. Kung hindi, lalo pa tayo mapalapit sa Panginoon Jesus. Lalo pa tayo gamitin. Makita ang kapangyarihan. Makita ang kanuutan. Makita ang magandang plano. Makita ang milagro. Makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong kakalain, mga kapatid. Pagdating na ninyo sa aking kaaway, ingat kayo. Ayaw nyo sumunod dahil ako. Pinapahirapan lang ang Diyos. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Nakapasok na sa dito ninyo. Mag-ingat kayo. Hindi, pag pa kayo tutulungan ng mapatawad,
Ba't ko pa kayo tutulungan mapalapit sa Panginoon? Ba't ko pa kayo tutulungan mag-aral ng salita ng Panginoon? Kung dadalhin ko rin pala kayo mga kapatid, papalayo sa Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Oh yes, mga pagkukulang tayo, minsan bilang mga tao. Mga kapatid, magkakamali tayo bilang mga tao. Pero hindi ang plano ng masama na ang buhay ninyo mawasak, ang buhay ninyo masira, ang magandang plano na gusto na lahat sa tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Ama ng mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Kaya, ayun naman pag-allergic na kayo dito sa bahay, delikado tayo. Sa kailaway ng panangan, delikado na tayo. Kasi, mahirap. Kaya sabi ko, pag-aaralin niyo kung paano niyo malaman ang tama yung desisyon niyo. Kung hindi kayo nilalayo sa Panginoon, lalo na yung nilalapit sa Panginoon, tama yung desisyon niyo. Hindi naman nilalayo kayo, mga kapatid. Mali yung desisyon yan. Yan ang gusto ng kaaway na kayo. Layo kayo, mga kapatid. Pupunta lang pag may misa, mahirap yun. Kasi sa mga bago, excuse me sa mga bago. Pwede ka, bago. Pag 5 taon ka na pataas, hindi ka na dapat dito allergic na kapatid, dapat yung puso mo dito yung palagay na. Dito ko natuto, dito ko naramdaman ng Panginoon, dito ko sila kasama, dito ko sila nagigala. Dapat palagay na yung nag-uupan natin. Sawayin ninyo ang espiritu ng karumihan na gawa ng kaaway sa pangalan ni Kristo. At hayaan natin na balik sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos. Dahil pipigilin tayo ng kaaway mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Ilalayo tayo ng kaaway. Ilalayo tayo ng kaaway. Dahil ayaw ng kaaway na makita tayo sa piling ng Panginoon. Gusto niya naghihirap kayo malayo sa piling ng Panginoon Diyos. Ay maganda maglingkod sa Panginoon. Richard, Brother Wilson, maganda maglingkod kung nandito ka sa Panginoon. Ano man ang problema, pagkasama ng Panginoon. Hallelujah. Pero huwag kang mapanatagaan. Ano man ang karamdaman, ano man ang mangyayari, ano man ang pagsubok, kung kasama ng Panginoon. Alam ko na hindi ka niya papabayaan. Ang nakakatakot ito, nakakatakot. Yung malayo ka sa Diyos. Kaya sa Panginoon, hindi naman sila tayo, hindi naman sila tayo. Mga kapatid, yung nakakatakot tayo, may hangganan ang kakayahan nila. Hallelujah. Ang nakakatakot, yung malayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan natin gawin. Magkaroon tayo ng ugali na malapit tayo sa pamilya, sa kahalan ng Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos, tayo niya ang ayusin ang lahat ng mga bagay. Ang Panginoon at ang mga alagad ay sumakay sa pagbabago tumawin. Duman sila sa isang lilihan, cemetery. Kaya dalagang nila daw ng lalaking punong-punong ng masamang espiritu. Ang demonyo hindi kayo dadalhin sa tamang lugar. Kaya ngayon ang kapatid, nagdagdag ni Yesu Cristo ng mga alagad, ng tao ng mga lalaki, libo-libong masamang espiritu na doon sa kanya. Andun siya sa cemetery. Andun siya sa cemetery. Ulitin ko, hindi kayo dadalhin ng demonyo sa tamang lugar. Kaya nga, di ba? Paglinggo, hindi tayo dinadala sa simbahan. No? Sa maling lugar. Amen. Hallelujah. Ilalayo tayo ng kaaway. Pero buti na lang mga kapatid na
Panginoong Kristo. At ano niya nangyari? Pinalayas ng Panginoon yung demonyo sa kanyang salamat sa Panginoon. Kaya kailangan natin ang Panginoon mga kapatid. Palayasin lahat ng may masamang espiritu sa pangalan ng Yesu Kristo mga kapatid. Sabi natin in Jesus' name. Hallelujah. Okay na. Nalimutan natin ang isip niya. Sa verse 18, sasakay na ulit ng bangka sa Panginoon, sasakay na siya sa bangka. Ulit. Aalis na sila ulit. Sabi ng lalaki na pinalaya sa dinulungan ng Panginoon na amalis yung demonyo sa kanya. Nandun sila nakatira sa cemetery, mga kapatid. Walang damit. Ang demonyo, humubaran kayo ng demonyo, mga kapatid. Dito, binihisan pa rin ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Alam natin yung damit pang babae. Ano? Alam natin yung damit pang babae. Alam natin yung damit pang lalaki. Sabihin yung mga kapatid, wala ng damit, sige, pwede na. Wala kang damit pa eh. Inang, okay ka lang, inang. Tulungan tayo ng Panginoon. Eh nung tinulungan siya ng Diyos, tinanggal yung masamang espiritu sa kanya. Aalis na sila, Lord, Brother Joseph. Sabi nga ng tao na tinulungan ng Panginoon sa Lord, sama ako sa inyo. Pinarayos na yung demonyo, Lord, sama ako sa inyo. Alam sabi ng Panginoon sa verse 19, Mark 5:19 sabi ng Jesus said, go! Sabi niya, go home. Kita ninyo, meron pala siyang pamilya. Meron pala siyang tahanan. Gawa ng kaaway ang magsira ng pamilya at tahanan ng kapatid. Tatanggalin yung lahat ng ginagawa ng Diyos gustong guluhin ng kaaway. Kung naglagay siya ng tao na lang kasalanan, ginagay ng kaaway at nagkaroon ng kasalanan ng mga tao. Lahat ng mga pinagsama ng Diyos gustong guluhin ang kaaway ng mga tao. Ginagay niyo, hindi natin alam kung ilang araw sa loob sa Biblia, sa cemetery. Meron pala siyang pamilya! Uwi ka sa bahay ninyo, sabi ng Panginoon. Pumunta ka sa iyong mga kaibigan at sabihin mo, ayan, mga kapatid, lahat ng nakasalamuha ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon, sabihin mo kung ano ang dakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya inaawa. Ay mga tao yan, mga kapatid, yung mga tao totoong nakasalamuha ng Panginoon, sasabihin yan sa iba na mayroong Panginoon na mabuti, mayroong Panginoon na maawagin, mga kapatid, mayroong Panginoon, hallelujah, na ayusin na ang ating mga kaisipan, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Ang tawag natin dito, house, mga kapatid, apostolic house, house of apostolic. But this is our spiritual home, mga kapatid. Kailangan natin ito, mga kapatid. So we say, praise the Lord. Hallelujah. Hindi tayo nililigaw dito sa Diyos, mga kapatid. Dito natin nakilala ng Panginoon. Dito natin nalilinig ang salita ng Panginoon. Dito natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya dapat, lalo natin kalatahin ang ating kalagayan at kaisipan sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid, dahil ang kaaway ay walang pamakat upang hindi ka makakapin, upang hindi ka makatalo. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Nagkamit siya ng ano instrumento para mapalayo tayo sa tahanan ng Diyos sa umamang ito. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Gagawin natin ang nagagawa natin upang manatili sa pamilya. Gagawin natin ang nagagawa natin upang proteksyonan
sana tayo, nagkaisa sila. Binakapan ka lang mga kung sino-sino. Diba? Kung wala ang Panginoon, kung wala ang Panginoon, dito niyo malalaman mga kapatid, gusto mong sirain ang kaaway, gusto mong tuluhin ang kaaway sa pamilya, hanggang nandito tayo sa tahanan ng Panginoon. Mayroong malaking kamay na nag-iingat sa ating mga kapatid. At isipin mo sa sarili, hindi yun natin ang pamilya natin. Kasama natin ang mga pamilya. Sinamahan pa sila ng demonyo, sinamahan pa sila ng magugulang, pero walang nagagawa ang kapangyarihan ng kaaway. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang pamilya. Pili-pili ka mga kapatid. Kung isang kaaway kayo, magsinirahan ko, nasiraan mo yan. Tulala lang. Pero dito mga kapatid, ano nang gawin sa ating kaaway? Hanggang nandito tayo sa tahanan ng Panginoon. Malinaw ang ating isipan. Nakikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. Nakikita pa rin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Nakikita pa rin natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Kristo. Nakikita pa rin natin ang biyaya. Nakikita pa rin natin ang answer. Nakikita pa rin natin ang kaligtasan. Nakikita pa rin natin ang kamay ng Panginoon sa ating mga kabuhay. Gusto tayo ihiwalay ng kaaway. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Hindi nyo napapansin kung di problema lang nagtambo na. Kung di problema lang umalis na. Dahil gagawin ng imamag-ingat ng kaaway mo para tuluyan ka kapalayo mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Ngunit tandaan mo ito. Ano man ang gawin sa iyo na tandaan mo ito sa mga ito. Meron kang pamilya. Meron kang tahanan. Meron kang kapatid. Meron kang magulang sa Panginoon. Hallelujah! Meron kang kaluyan sa Diyos. Hindi nakakalungkot kayo sa mga kapatid. Tumawag ng Panginoon ng maraming tao, sinundan siya ng maraming tao. Pumili ang Panginoon ng 70, pinalagay niya yung 70. Pero dumating yung tayo mga kapatid, yung 70, pumili siya ng espesyal na nating dalawa. Tulungan tayo ng Panginoon. Kasama dapat nilalagay sa Jesus. Pero meron isa sa kanila na pag-extra ng ulo mga kapatid. Dapat sinusunod lang sila. Meron isa sa mahilig. Pagkatapos ng prayer meeting, kasagot sa mga kalaban ng Jesus. Ayaw kayo mga ugali ng ganyan, no? Pag pinagalitan mo, nagpunta doon sa mga kalaban ng church. Huwag mo lang pinagalitan, hindi mo lang kayo mga kapatid. Parang may kakampi. Kakampi mo kalaban. Dapat ang kakampi ng Diyos, mga kapatid. Hindi ko lang kami sama-sama kapag sa dito. Kung kakampi mo, mga rebelde. Wala din yan. Hindi puro-puro magsama-sama lang kayo mga rebelde. Dapat ano walang problema sa Diyos tayo mga kapatid. Pagkatapos sa pagtuturo, kung nasabi sa kaaway ni Jesus, mahalo nga talaga yung isipan ng mga yan. As nagkakataka, Pastor, ba't hindi ako lumalago, Pastor? Ba't hindi ako natututo, Pastor? Saan ka lagi? Nasa church ako, Pastor. Pero pagkatapos ng church ako na, kung ano nang pinapanood, kung ano nang pinapakinggan, kung sino-sino na ang kasama. Kaya nakasampung taon na na, kung saan ministry. Nakasampung taon na na, kung saan. Ano yung dead, master na ba yung ministry mo? Wala. Dahil si Judas, hindi niya na master dahil kung saan-saan sa
Alis. Gusto din wala ng sabi ng Panginoon ko. Brother Richard, yung mga masamang espiritu ng dito, magaling pakita ng pastor. Alam ko, walang kapayapaan sa mukha, hindi ko makalimutan. Yung kapatid na, sa upuan, hindi panatag na mayroong masamang espiritu dito. Ililiglig kayo na tao. Walang kapayapaan. Kaupo pa na gusto na umalis. Dahil wala silang kapanatagan sa tahanan ng Panginoon ng motibo ng masama. Tulungan tayo ng Panginoon. Paano tayo lalago? Mga kapatid, kung saan naman kung sino-sino kasama natin. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Si Judas, si Jesus mismo, pinagtuturo sa kanila. Jesus mismo. Pero matigas yung ulo mo, brother, ako. Punta ka, kung kani-kanino. Yan yung nangyari. Bandang huli, yan na. Bandang huli. Ang demonyo, dadayain ka lang yung demonyo. Nagkapera ka siya. Para ituro kung saan si Jesus. Pero bandang huli. Ang nangyari, pumasok na sa satanas sa kanya. Alam mo, Sister Ana, okay lang. May mga tao talaga na pinapasukan ng demonyo. Pero nakakalungkot sa lahat ng papasukan ng demonyo, yung mga tao tinawag ni Iso Cristo. Okay lang kung mag-demonyo yung mga kapagpangalan yung hindi mo nakilala. Pero nakakalungkot yung mga tao pinatawag. Sinamaan ni Kristo, sila yung pupunuin ng tao, yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Alam mo nangyari, namatay ang Panginoong Kristo sa cross, na magkahiwalay sila ni Judas. Ang hirap ng mga kapatid. Hindi na ayos sa lahat, hindi sila nakapagsisi. Hanggang sa ramay tingnan ninyo, nagpakamatay na si Judas. Maging ang buhay niya sa namang bumibig. Mahirap. Pag malayo sa Panginoon na. Mahirap. Pag lumabas sa pamilya, yung 11 na natira, kung alam lang ni Judas na kapatid, lahat sila ay kinagay ng Panginoon, lahat sila ay binigyan ng pag-asa ng Diyos. Akala ni Judas wala ng pag-asa. Akala ni Judas wala ng pagkakataon. Yan ang gusto ng kaaway. Hanggang sa hindi ka na makapalik. Hindi ka na makapalik. Yan ang gusto ng kaaway. Pero ang totoo, pagpabalik na pala mga kapatid na haleluya, pagpabalik ka ng Panginoon. Si Pedro, 3 beses na pinagdalo ng Panginoon. Pero pinatawag siya ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Si Judas, isang beses niya yung pinagdalo ng Panginoon. Pero dahil pinuspos na siya ng Espiritu ng demonyo, mga kapatid, hindi na siya nakapatid. Kaya mga kapatid, wala kung tayo anong ginawa sa akin. Hindi ko anong nangyari sa buhay ko dito, yung mga nakakataon ko, ano ang pinagagawa nila mga kapatid. Ayaw kong umalis, ayaw kong tumigil sa Panginoon dahil ako nakatatakot. Pagkatatayo ni Judas, aalis tayo. Ang mahirap, hindi na tayo. Hindi na mahirap pag hindi na tayo makabalik. Ang una tayo mamatay. Oh Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami manatili sa iyong tahanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Pahalaan. Ay, buti na lang itong prodigal son na nagawin bago naging huli ang lahat. Nakauwi siya sa tahanan. Pinatawag sa nakama. Pinalitan sa nakama. Binigyan ng sinisip. Binigyan ng sapatos. Nagtatay ng baka. Ano nangyari? Pag-uwi niya sa
Revelation, Brother Richard. Salamat ng tagumpay ninyo. Narinig ninyo, praise you. Narinig ninyo, magsulat. Narinig ninyo, na meron pa ng pamilya. There is a home for you. May pamilya palang tinatawag ng Diyos para sa atin. Pamilya na makakarating sa buhay ng karamihan. Mamaya pagkatapos, sabi ko kayo, tutulungan ko kayo habang nandito lang natin. Praise God. Hallelujah. Kagaya ng prodigal son, kagaya ni Judas, tutuksohin tayo na may layo tayo sa Panginoon. Kagaya ng mga dati-dati kasama dito, nasilaw sila. Pastor, ito mga ito. Mas mataas pa kay Pastor na susunod tayo. Hindi nila alam. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid kung sinabi sa akin ng isang pinagaya. Ganito ang Pastor, mga kapatid, sabi ko. Sabi ko, paano yan? Sabi ko siya sa akin. Pag nagharap-harap tayo, magkakagulo na yung gawain. Alam mo kung anong sabi natin sa akin. Pastor, hindi ba pwede mag-usap-usap ng lalaki? Sabi ko, ganyan tayo mga kapatid. Huwag ko mong pag-isipan ang nasa natin mga kapatid. At sino sa inyo, wala kayong karapat na pag-isipan ang mga nasa natin. Inakusahan mo naman sa sinaran ko sa pag-isabi. Gusto ko dito sa pagkukarang ng ngayon sa atin. Hindi ba pwede kausapin mo muna sila? Sabi ko, pag nagharap-harap tayo, mapapahiyalian tayo. At pag napahiyalian tayo, hindi na yan maglilingkod sa iyo. Sabi ko, Pastor, grabe, siniraan ka na ako sa sarana, pero iniisip ko pa rin yung kaligtasan. Nakumbinsin ko sila. Pero mas nakiisip na grabe. Kaya kung mapapansin ang mga dito sa mula na iba dito, nahihiwalay na sila. Hallelujah. Pero hindi nila alam kung paano ako mag-isip at kung paano ang puso ng tunay na magulang mga kapatid. Nakalimutan na nila nung may mga problema sila, umiiyak sila sa akin, hindi ko sila pinagtakuhan. Tinulungan ko sila lahat sila pinalalunan ng problema nila mga kapatid. Ganyan, pag meron tayong pamilya, ganyan, pag meron tayong mga magulang, kaya huwag tayong magpapadala sa kaaway. Ihihilay na yung kaaway, pero ipapapasama mo ang tunay ng magulang. Ang magulang na bigay sa iyo ng Diyos, ang pastor na bigay sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ko sa kinayin nila sumunod sa akin, makala na kayo. Pero Brother Rolly, hindi ako nagsisisi at hindi ako nakapagsis na kaya alam niyo kung paano sila hindi tayo nababalot. Alam niyo kung paano Brother Rolly, pinuntahan ka namin ni Brother Rolly doon nakatsuti. Ganyan tayo mga kapatid, amen. Iba sa pamilya ng Panginoon, iba sa pamilya ng Diyos. Dahil ayaw mong maligtas, gusto ka namin maligtas, gusto ka namin maligtas, gusto ka namin maligtas, gusto namin sa pamilya na binigay ng Panginoon, manatilig tayo sa pamilya ng Diyos, ipaglaban natin mga kapatid sa kaaway ng pamilya ng Panginoon. Ngayon, ano ba yung ibig sa akin na rin naman? Nararamdaman pa kayo ng Holy Ghost. Samantalang tayo dito mga kapatid, hindi nagbago ang magulang, hindi nagbago ang pangangaral, hindi nagbago ang worship, hindi nagbago ang Panginoon, hindi nagbago ang church mga kapatid, nagpapatuloy ang apostol ng gawain na nabibigay ng Panginoon sa mga tulungan tayo ng Diyos. Kung may nararamdaman tayo ng Espiritu na nila, gusto mo malis, gusto mo malaki, mga kapatid, itigil natin. Amen. Sabayin natin yan, mga kapatid.
Hindi yan sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tuturuan kayo magpakumbaba, tuturuan kayo bumalik sa tahanan, tuturuan kayo kilalanin ang magulang, tuturuan kayo mga kapatid, hallelujah, na maging panatag at masaya sa pamilya ng Panginoon. Sa umaga nito mga kapatid sa ating pagtatapos. Naintindihan mo ba yung pamilya sa Diyos? Amen. Naintindihan mo ba ito? Na meron kang magulang, meron kang mga kapatid. At hindi ka na mabuhay sa iyo sa iyo. Amen. Kulang tayo pakilang, huwag ganun mga kapatid. Pag may pamilya ka lang ninyo, minsan ayaw ka mag-travel mag-isa, alam na yung bilhin. Hirap na naman kahit yung binata ako. Lalo na yung may anak ako mga kapatid. Pag naghahain sa kayo masarap na magkain, alam mo, baka magpapagdating pa ako kainin. Ganyan ko kayo mga kapatid. Nahihisin sa mga dilig ng mga kapatid. May kuya ko noon mga kapatid, hindi lang sa bahay. Nagkaroon ako ng trabaho sa pag-ibig. Nandun sila sa batas. Kung sumama ka pag-ibig, magbuhay ako sa kuya ko din na isa. Magbuhay ako ng isa. Pagbaba ko ng anak ako, lahat na ako sa bahay ng sa pag-ibig. Pag-ibig ako, naalala ko yung mga nandun sa pag-ibig. Sana nakinig mo yung pag-ibig. Hindi ko sana kapatid gusto. Sana ganyan tayo mga kapatid. Sana maririnig nila yung naririnig ko kayo. Sana nakakain na nila yung mensahe na pinatanggap ngayon. Sana yung Espiritu Santo na nalatanggap mo nararamdaman din nila. Sana sila, hallelujah. O magpagamit tayo sa Panginoon mga kapatid. Marami pang mga anak ng Diyos sa bayan na ito mga kapatid, hallelujah. Tulungan natin sila, hallelujah. Tulungan natin sila makauwi sa tunay nilang tahanan, hallelujah. Ang mga salaman ay pinapatawad. Ang mga relasyon sa Diyos ay nagkakaroon sa tahanan ng Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, may mga masamang ugali ng buhay ng bunso. Lumuwi yung bunso. Hindi masaya yung buhay. Hindi magandang ugali ng mga kapatid. Amen. Pagdadala ko masaya ako, may mga bisita, masaya ako yung mga kapatid. Hallelujah, dapat nagdalakan natin yun. Yung buhay ang hindi masaya. Sabi niya sa tatay, yung kapatid ko na layas. Ang sama-sama niya, magkakay ka ng baka. Sabi ng Kikyo, mahirap yung mga minsan na mababalag May pride. Sabi, ako! Kasama kita lagi! Pero kahit kabugin, hindi mo ko makakaya. Para sa mga kanda ko ko natin. Sa dalawang kaya. Amen. Alisin natin yung mga kapag-display ko na. Pagkalaman natin yung lahat ng mga tao. Hayaan natin sila na mapaliwas na tayo na sila po ay makakilala at maglingkod. Makilala nilang mabuti ng mga kapatid. Hallelujah. Na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng buhay. Hallelujah. Sa lahat ng kalagayan ng tao mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Church, meron kang pamilya. Meron tayo. Meron tayong mabuti naman. Meron kang kapatid sa Panginoon. Pinag-pray mo ba yan? Hallelujah. Hallelujah. Meron tayo. Hallelujah. Isang kayamanan sa mundo. Kung liguman tayo sa ating mga pamilya, ang pamilya ng Diyos, mga kapatid, hallelujah.
hallelujah, ay kakaiba. Ang pamilya ng Panginoon ay kakaiba, hallelujah. Pahalagahan natin, hallelujah, ang pamilya ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Kumain tayo ng mga kapatid. Hallelujah. Lagyan natin ang puso natin ang pagpapakumbaba sa mga Panginoon. Lagyan natin ang puso natin, mga kapatid, alam mo yung pagsisisi. Hindi masama na yan, lagi dapat gagawin yan. Ang ibig sabihin ang pagsisisi. Tatalikuran mo yung lakad mo, sarili mong landas, at lalakad ka papunta sa Panginoon. Yan ang pagsisisi. Hindi yung confession yung patawarin. Hindi yun. Ang kailangan natin yung pagsisisi. Lalo tayo napapalapit sa Panginoon. Lalo tayo napapalapit sa Diyos. Lalo tayo papunta sa Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga buhay. May gisingin mo yung sarili ng church. Meron kang pamilya. May naghihintay sa iyong tahanan. Hallelujah. Handa ka na ba? May naghihintay sa iyong mabuting Panginoon na Ama. Hallelujah. Na handa kang tulungan. Na handa kang alalayan. Na handa kang patawarin. Na handa kang pahulin. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Give us the love of God, Lord. Help me love the lost. Help me love the church. Hallelujah. Help me love the family, Lord. Oh God, give me a spirit of love. Hallelujah. Na ang pamilya nito ay papahalagahan namin. Ipagtatanggol namin, Panginoon. Lalo na rin kami nag-aaral, Diyos. Imananatili kami, Panginoon, sa iyong pamilya. Sa iyong pamilya. Sa iyong pamilya, Panginoon. Sa iyong pamilya. In the name of Jesus Christ, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Oh, baptize us, O Lord. Give us the Spirit of the Son. Hallelujah. Through adoption, that we may cry, Abba, Father. O punuin mo kami ng banal na Espiritu. Dahil sa banal na Espiritu, yan ang nagpapahayag na kami ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Oh, Holy Spirit of God. Oh, God Almighty. Hallelujah. I release the Spirit that we may be, hallelujah, the children of God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sino man ang nilililang ng kaaway, sino man ang pinapatayo ng kaaway sa pamilya ng Panginoon, Lord Diyos. Oh God, I pray, I take dominion over the unclean spirit. I take dominion over witchcraft, divination, and sorcery. In the name of Jesus, hallelujah. Hayaan mo mga anak ng Diyos na lumapit sa kanilang Ama. Hayaan mo ang mga anak ng Panginoon na sumamba sa Diyos. Hayaan mo ang mga anak ng Diyos na nagpapalabas. Hayaan mo silang lumapit. Hallelujah. I rebuke you in the name of Jesus, Satan. Palayain mo mga anak ng Diyos sa buhay ko. Palayain mo in the name of Jesus. And we will worship the King. We will worship the Lord. We will love Jesus Christ. We will serve the Lord. 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 Praise God. Sa Diyos, sa Diyos. We have a family, Jesus. Ang pamilya ko ay Kristo.